Kamusta po kayo? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat na mga nanonood sa amin. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Binabati po natin ang lahat ng mga kapatid nating mga Katoliko na nanonood sa atin. Binabati din po natin ang mga kaibigan at mga kapatid nating mga Protestante. Napakahalaga po na ibabahagi namin sa inyo ni Sister Ira. Magbibigay po kami ni Sister Julie ng komento tungkol sa mga sinabi ni Brother Eli at mga komento ng kanyang mga followers. Ang gagawin po namin ni Sister Ira ay hindi po pang-aatake ito o panira, kundi ito po ay pagsagot doon sa naunang sinabi ni Brother Eli na bobo daw ang mga scholars ng ating simbahan. Sa pagkakataon kong ito ay susuriin natin mabuti kung ano nga ba talaga ang alam ng mga kaibigan natin, mga tagaang dating daan at ni Brother Eli Soriano sa Biblical Greek o ang original text ng New Testament. Huwag na muna natin talakayin ang tungkol sa Hebrew. Yes, Sister Julie, tatalakayin muna natin ang tungkol sa kaalaman ni Brother Eli Soriano kung totoo nga bang matalino siya sa scriptures dahil sinabihan niyang bobo ang ating mga scholars. At of course, para din masuri natin kung itong mga members niya na nagko-komento doon sa page ng Paathag ay talagang may mga alam sa scriptures. Ayaw po sana nating talakayin ito, kaya nga lang kung magkomento kasi itong mga followers ni Brother Eli, pakiramdam nila ay matatalino na talaga sila sa scripture at yung mga inaatake nila ay walang alam sa Bible, lalo na tayong mga Katoliko. Yes, totoo po yan. Kaya mas mabuting suriin nating mabuti. Sa panahon po kasi natin ngayon, marami po sa ibang sekta at relihiyon na dahil memoryado nila ang Biblia, lalo na yung translations, ay akala nila ay alam na rin nila ang lahat. Totoo po yun. At ang masama pa doon ay inaatake nila ang mga hindi nila kasama sa pananampalataya. Isa nga po sa mahilig umatake sa atin at sabihan tayong mga bobo na mga Katoliko ay itong mga followers ni Brother Eli Soriano na kung tawagin ay MCGI or mas kilala sa tawag na ang dating daan. Kaya ang tanong, totoo nga bang may alam or karunungan si Brother Eli at ang kanyang mga followers sa original text ng Biblia or nagkukunwari lamang sila na may alam? Sa pagkakaalam ko, Sister Julie, ay gumagamit sila ng interlinear, lexicon at madalas nilang banggitin ang Codex Sinaiticus. Pero ang tanong, alam nga ba talaga nila ang kanilang mga sinasabi? Para po maintindihan natin ang original text, halimbawa sa New Testament, dahil originally naisulat ito sa Greek, dapat alam din natin ang syntax at grammar ng Greek kung tayo ay gumagawa ng critical analysis sa mga talata. Hindi po enough na gumagamit lamang tayo ng interlinear at lexicon. Kagaya po nitong sinabi ng isa sa mga followers ni Brother Eli na nagkomento sa page ng Paathag. Sabi ng isa sa mga followers ni Brother Eli Soriano, bakit kailangan pa bumalik sa Greek? Sa Catholic na salin na Tagalog, iba ba ang nakasulat sa Matthew chapter 16 verse 17? Iba din ba sa 1 Corinthians chapter 12 verse 28? Kung sa logic nito ang aral nyo sa Matthew chapter 16 verse 18,
Makatulong ba akong balikan ng Greek syntax kung ganon pa rin ang tamang salin sa English at Tagalog? Madali na nga makuha ang mensahe ng mga talata sa Tagalog. Gusto niyo bang gawing mahirap? Una, kailangan po natin gumamit ng Greek para sa Matthew chapter 16 verse 18 dahil ang Matthew ay originally isinulat sa Greek. Pangalawa, hindi common na isalin na ang Bible sa English at Tagalog ay iinterpretahin na rin natin ito ayon sa pagkaunawa ng Pinoy at ng mga Amerikano. Lalo na yung sinasabi po ng mga umaatake sa atin na mali daw sabihin na si Peter ang tinutukoy na rock dito dahil hindi daw pwedeng gamitin ang Petra para kay Peter dahil si Peter ay lalaki at ang Petra ay feminine. Kung ganyan po ang paniniwala natin, bakit sa John chapter 14 verse 6 si Jesus ay lalaki? Pero ang mga Greek words na Hodos, Aletheia, at Zoe ay puro mga feminine. Hindi po natin malalaman yan kung gagamit lang tayo ng translations. Pangatlo, kung si Jesus ang rock sa Matthew chapter 16 verse 18, kagaya ng paniniwala ni Brother Eddie Soriano, bakit sasabihin pa ng Panginoong Jesus ang Ipi tautete, Petra, Oikodomeso, Mutien, Eklesiyan. Sa halip na Ipi tautete, Petra, Imoy, Oikodomeso, Mutien, Eklesiyan. Nais nating liwanagin, Sister Julie, totoo nga bang hindi na kailangan pang pag-aralan ng Greek, pati na ang syntax? Kailangan at importante po yan kung gusto po natin ng seryosong pag-aaral sa banal na kasulatan. Ganito po ang mababasa natin sa A Beginner's Guide to New Testament Exegesis sa pages 70 to 71. Be sure of this, without the working knowledge of New Testament Greek syntax, we cannot hope to understand the Greek New Testament. The ability to recognize syntactical forms and to interpret them correctly grows with practice. Kaya dyan pa lang, mauunawaan na natin kung bakit ang pag-aaral sa banal na kasulatan ay hindi lang nakukuha sa paggamit ng mga translations. Kaya, hindi nakapagtataka na sa halip na exegesis ang nape-perform ng ibang mga taong nag-i-interpret ng Biblia ay eisegesis ang kanilang ginagawa. Maliban dyan, Sister Julie, ay ganito din ang mababasa natin sa aklat na How to Read the Bible for All Its Worth na isinulat ng mga New Testament scholars sa page 38. To understand what various theories underlie our modern translations, you will need to become acquainted with the following technical terms. Original language, the language that one is translating from. In our case, Hebrew, Aramaic, or Greek. Receptor language, the language that one is translating into. In our case, English. Historical distance. This has to do with the differences that exist between the original language and the receptor language, both in matters of words, grammar, and idioms, as well as in matters of culture and history. Sana ay nasusundan po tayo ng mga nanunood sa ating mga ginagawang pagtatalakay dahil mahalaga po ito sa ating pag-aaral sa banal na kasulatan. Sister Julie, maaaring sabihin ng mga followers ni Brother Eli na nagbabasa din si Brother Eli Soriano ng Greek at sila ay gumagamit din ng lexicon. Ano po ang isasagot natin dito?
Well, una, napanood ko na nagbabasa si Brother Eli ng Greek text. Ito, panoorin po natin. Yung Mateo 1:1 sa Greek, kapatid na Daniel. Biblos Geneseos Jesu Kristo uyo David uyo Abraham. Biblios Geneseos Jesu Kristo wayo David wayo Abraham. Ayun. 20:28 ng Gawa, nakasulat Ecclesianto Toteo. Ecclesiantoteo, prosechete eutois que pantito poiminio en o umas to niuma, to agion eteto episcopus poimainen ten ecclesiantoteo en periepoesato diato ay matos to idio. Hindi ko alam kung paano pronunciation nun. Sa mga nag-aaral po ng Greek, alam na po natin ang sagot kung tama nga ba ang pagbasa ni Brother Eli Soriano sa dalawang Greek text na kanyang binasa. Sa pagbasa pa lang ng Greek ni Brother Eli, ay malalaman na natin kung may alam ba talaga siya sa Greek o wala. Meron akong napanood na video ni Brother Eli Soriano kung saan ay gumamit siya ng mga diksyonaryo o di kaya ay ang kanyang tinutukoy ay Greek or Hebrew lexicon para maunawaan niya ang mga salita sa Hebrew at sa Greek. Ito po ang video na yon. Panoorin po natin. Kaya ako nagsasaliksik, kahit po ako walang pinag-aralan, pati Grego pinapakialaman ko, pati Ebraiko pinapakialaman ko. Humahanap ako ng mga diksyonaryo para maintindihan ko. Kasi yun nga ang nakasulat sa Grego. Bakit pag itin-translate sa ibang wika, pinapalitan? Ano ang reaksyon mo, Sister Julie? Well, hindi po enough ang paggamit ng lexicon. Halimbawa, yung Greek word sa Luke chapter 1 verse 28 na kekaritomeni, may mga nagsasabi na hindi daw po ito pwedeng maging vocative dahil hindi nakikita sa lexicon. In Luke chapter 1 verse 28, the kekaritomeni is vocative. The eta ending for a feminine passive perfect participle takes first declension, so it could be nominative or vocative. But the context here is clearly one of direct address, so it has to be vocative. Kung aasa lang tayo sa lexicon, hindi po natin mauunawaan ng lubos ang mga words na ating ina-analyze sa Greek Bible. Pero baka marunong din si Brother Eli ng Greek grammar. Meron po akong ipapanood na video sa inyo. Ang Biblia na merong nakasulat kagaya ng Bodmer Papyrus, nakalagay dyan, monogenes Theos, the only begotten God. Yung salitang monogenes Theos, the only begotten God, monogenes Theos. Yung mono kasi only yun eh, nag-iisa. Yung genes, yung begotten. Yung Theos, God. The only begotten God. Ano, Sister Julie, ang iyong reaksyon sa video? Well, una, yung binasa ni Brother Eli na manuscript ng Greek ay isang 3rd century Greek manuscript na kung tawagin ay Papyrus 75 or P75. Binasa niya ang monogenes Theos at isinalin niya ito bilang the only begotten God. Pero napansin ko na hindi niya talaga alam ang Greek. Dahil kung alam niya, ay isinama niya sana pati ang definite article na ko. Sa mga nag-aaral ng basics ng Greek, ay alam nila yan.
Meron pong ibinahagi sa atin ng isang kapatid na Katoliko kung saan ay nakadebate niya sa chat yung isa sa mga followers ni Brother Eli at ipapakita po natin ito sa screen at babasahin. Ang Codex Sinaiticus is much better than Codex Vaticanus. Tinatawag nga ito na Sinai Bible. Butatayang Vaticanus ninyo. Sa palagay ko, nasabi niya yan dahil doon siya siguro nagbatay sa word na Sinai. Kaya nasabi niya na much better ito kesa sa Codex Vaticanus. Pero hindi po alam na nagko-komentong ito ang kanyang sinasabi. Ang Codex Sinaiticus at Codex Vaticanus ay parehong 4th century manuscripts. Pero mas matanda ng konti ang Codex Vaticanus. Ang Codex Vaticanus at Codex Sinaiticus ay parehong isinulat ng trained scribes. Ang mga leading scholars po ng textual criticism ay hindi magsasabi ng kagaya ng sinabi ng tagaang dating daan. Ayon kay Dr. Daniel Wallace sa kanyang aklat na may pamagat na Revisiting the Corruption of the New Testament, Codex Vaticanus has most of the more primitive readings. Ayon din kay Dr. Bruce Metzger, one of the world's best-known scholars on the text of the New Testament, sa kanyang aklat na The Text of the New Testament, Its Transmission, Corruption, and Restoration, 4th edition, sa page 67 ay ganito ang ating mababasa. One of the most valuable of all the manuscripts of the Greek Bible is Codex Vaticanus. We will learn that nobody can say that he does not need Codex Vaticanus since he prefers Codex Sinaiticus. We can see the importance of both manuscripts. These two codices have become the foundation of modern critical studies of the New Testament. At bago po tayo magtapos ay nais po lamang natin bigyan ng pansin ang isa pang video ni Brother Eli Soriano kung saan ay nagbigay siya ng recommendation sa taong nagtanong sa kanya kung anong Bible version nga ba ang kanyang maire-recommend at inirecommend niya ang King James Version. Narito po ang videong iyan. There are many translations of the English Bible which were paraphrased. But the best I can recommend is, that is, I believe personally is truthful to the original language, are the Living New Testament and the modern King James Version. That is my recommendation to you. Bago natin sagutin siguro Sister Julie, ay ipapansin pa natin ang isa pang video ni Brother Eli kung saan ay sinabi niya na tinitiyak niya daw muna sa mga matatandang manuskrito ng Biblia kung ang mga translations na ginagamit niya ay yun daw ay in conformity sa mga manuscripts. At isa sa mga binanggit niya ay ang Codex Sinaiticus. Ako gumagamit ng ibang translation, other doon sa nakagawi ang gamitin, pero tinitiyak ko na yon ay in conformity doon sa mga, kahit hindi original, pero ang tawag mga manuscripts. Meron kasing mga manuscripts tayo ngayon na nag-e-exist sa mundo, 1,700 taon na ang edad, kagaya ng Codex Sinaiticus. Ang tanong, ang King James Version ba na madalas ginagamit ni Brother Eli at ng kanyang mga followers ay nakabatay ba sa ancient manuscripts kagaya ng Codex Sinaiticus? At totoo kaya ang sinasabi ni Brother Eli na tinitiyak niya? Magbibigay po tayo ng dalawang mga talata mula sa King James Version at ipapakita natin ito sa screen
kung ito nga ba ay nasa Codex Sinaiticus. Ang King James Version at ang New King James Version ay parehong may Matthew chapter 17 verse 21. Nakikita po ninyo yan sa inyong mga screen. Pero, ang ibang versions po ng Bible, kagaya ng New International Version at New Revised Standard Version, ay wala pong Matthew chapter 17 verse 21. Ang tanong, meron bang Matthew chapter 17 verse 21 sa Codex Sinaiticus, Sister Julie? Well, wala pong Matthew chapter 17 verse 21 sa Codex Sinaiticus at maging sa Codex Vaticanus. Ipapakita po natin sa screen. Makikita po natin sa screen ang bahagi ng Matthew chapter 17 verse 20 at ng Matthew chapter 17 verse 22. Ang mga nakapag-aral po ng Biblical Greek ay makikita po ninyo na wala pong Matthew chapter 17 verse 21 sa dalawang manuscripts na ito. Ang isa pang talata mula sa King James Version o New King James Version ay nakasulat sa Luke chapter 9 verse 56 at ganito po ang ating mababasa. For the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. And they went to another village. Makikita po ninyo yan sa inyong screen ngayon. Pero napansin ko, Sister Julie, nasa ibang versions ng Biblia, kagaya ng New International Version at New Revised Standard Version na ang nakasulat sa Luke chapter 9 verse 56 ay, Then he and his disciples went to another village. O, then they went on to another village. Mahaba ang statement na nakalagay sa King James Version o New King James Version. Kung titingnan po natin yan, Sis Ira, sa Codex Sinaiticus at Papyrus 75, ay hindi po natin mababasa yung For the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. Mapapansin po natin sa dalawang manuscripts sa screen. Mapapansin po natin sa dalawang manuscripts na ang naroon ay yung Greek word na kai or an. At yung Greek word na autois, ang huling words sa Luke chapter 9 verse 55, bago ang Luke chapter 9 verse 56. So, yung first Greek word ng Luke chapter 9 verse 56 ay ang Greek word na kai or an. Lumalabas na yung King James Version na inirecommend ni Brother Eli at yung bukang bibig nilang Codex Sinaiticus ay hindi nagkakasundo. Sana ay marami kayong natutunan sa ibinahagi po namin ni Sister Julie. Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa aming munting programa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.